Naging tanyag sa kasaysayan ng mga Tagalog at taga-Bicol ang tinatawag na aswang na mandurugo. Ang aswang na ito ay sadyang kinatatakutan, ilang dekada na ang nakalilipas. Karaniwan sa mga nagiging biktima ng mga ito ay ang mga kalalakihan. Maraming kwento na ang naririnig na magkakaiba tungkol sa mga ganitong uri ng aswang. Taong 1945. Napasilip si Aling Choling sa bintana nang mapansin ang pagkukumpulan ng mga tao. Naririnig niya ang samot-saring kwentuhan ng mga ito tungkol sa natagpuang bangkay sa kasukalan, di kalayuan sa kanilang lugar. Madalas nang may natatagpo ang bangkay sa kanilang baryo at hindi matukoy kung sino ang may kagagawan nun, may nakapagsabi na itinatapon lamang ng mga kriminal ang mga bangkay sa kanilang lugar. Nang sa gayon, ang mga taong naninirahan doon ang paghihinalaang may kagagawan ng krimen. Napabuntong hiningang pumasok si Mang Didoy sa loob ng kanilang bahay. Dali-dali siyang kumuha ng maligamgam na tubig at agad yung ininom dahil sa naramdamang panlalamig sa buo niyang katawan. Tinanong siya ni Aling Choling tungkol sa pangyayari. May natagpo ang bangkay na naman na itinapon sa kasukalan. Halos ubos ang dugo sa buo nitong katawan at nawawala pa ang ulo nito. Hanggang ngayon hinahanap pa rin nila kapitan ang nawawalang ulo ng biktima. Tugon ni Mang Didoy. Sa bawat araw na lumilipas ay parami ng parami ang nabibiktima. Halos pare-pareho ang karumal-dumal na sinapit ng mga ito na natatagpuang nawawala ang ulo. Naging palaisipan kung sino ang salarin sa patayang nagaganap. Naging alisto ang mga opisyales ng baryo tuwing gabi. Subalit, wala naman silang nakikitang gumagalang tao sa paligid. Sa kabilang dako, tila nangislap ang mga mata ni Andres nang makasalubong si Sandra. Isang dilag na naglalako ng mga kakanin. Hindi may pagkakaila na nabato-balani siya sa kagandahang taglay nito. Bagamat palaging nakasuot ng itim na belo at mahabang damit ang naturang babae, hindi pa rin may tatago ang balingkinitan nitong katawan. Ilang buwan pa lamang napapagawi sa kanilang baryo si Sandra. Kung kaya't ganoon na lamang ang pag-aabang ni Andres sa dalaga kung saan ito madalas dumadaan upang bumili ng tinitinda nito at muling masilayan ang babaeng kanyang hinahangaan. Malayo pa lamang ay tanaw na ni Andres ang paparating na si Sandra. Agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng dalaga at pasimpleng namili ng mga kakanin. Naisip niya kung sakaling papakyawin niya ang lahat ng paninda nito ay makakausap niya ng matagal si Sandra. Kung kaya't naisipan niyang tulungan na lamang ito sa pagdalako. Sa gayon ay matagal-tagal pa niya itong makakasama. Animoy hindi maipaliwanag ang mga kasayahang naramdaman ni Andres nang masilayan ang ngiti na namutawi sa labi ni Sandra. Pumayag ang dalaga sa alok ng binata na siya'y samahan sa pagdalako. Sa gayon ay hindi na siya mahirapan pa sa pagbitbit ng kanyang mga paninda. Maraming kalalakihan ang humanga sa maamong mukha ng dalaga. Kakaiba ang kagandahan niyang taglay kumpara sa pangkaraniwang mga kababaihan sa baryo, sapagkat mayroon siyang kulay berdeng mga balintataw. Yun din ang dahilan kung bakit parati siyang nakatalukbong ng belo. Huwag mong ikahiya ang kakaibang kulay ng iyong balintataw. Yan nga napapaganda sa'yo, Sandra Saad ni Andres sa baritonong tinig. Bahagyang napangiti si Sandra sa lalaki, subalit nahalata ni Andres na umiiwas ito ng tingin. Batid niyang nahihiya lamang itong makipag-usap sa kanya sapagkat hindi pa siya nito lubusang kilala. Nang maubos na ang mga paninda ng dalaga, ay agad na itong nagpaalam sa binata.
Nagpupumilit si Andres na ihahatid siya sa kanilang bahay, subalit iginiit ng dalaga na kaya na niyang umuwing mag-isa. Lingid sa kaalaman ni Sandra na sinundan siya ni Andres. Pagdating niya ng kanilang bahay ay nadatnan niyang nagluluto ang kanyang kapatid na si Tintay. Napapapikit pa ito habang tinitikman ang pinakuluang karne at buto-buto. Maya-maya ay inihain niya sa mesa ang niluluto at pinagsaluhan nilang magkapatid. Kumuha si Sandra ng paborito niyang utak at agad niyang naubos ang pagkain na iniligay sa kanyang plato dahil sa pagod sa pagdalako ng mga kakanin. Humigop siya ng sabaw upang mapawi ang nararamdaman niyang pagkauhaw. Samantala, mula sa malayo ay tanaw ni Andres ang bahay ni Sandra. Napangiti siya habang minamasdan ang magkapatid na masayang kumakain. Napagtanto niya na isang mabuting kapatid si Sandra, kung kaya't mas tumindi ang nararamdaman niyang paghanga sa dalaga. Napamangha rin siya nang makita ang nakatatandang kapatid nito. Katulad nito'y may kakaiba ring kagandahan na taglay. Maya-maya ay napasilip si Tintay sa bintana nang mapansin na may taong nagmamasid sa kanila. Napangisi siya ng maaninaw na may isang lalaking nagkukubli sa puno ng kahoy. Napasulyap siya sa kapatid na animoy nasisiyahan ng malaman na may ibang taong napagawi sa kanilang lugar. May taong sumunod sa iyo rito. Ako nang bahala sa kanya, Sandra. Pangising saad ni Tintay. Hinawakan siya ng kapatid sa braso upang pigilan siya sa kanyang binabalak, sapagkat natatakot si Sandra na baka sakaling mapahamak pa ito. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Tintay ang kanyang kamay upang ipabatid sa kanya na hindi na niya hahayaang mapahamak ang sarili. Kung kaya't ipinagpatuloy ni Tintay ang pagnanais na puntahan ang taong kanyang nakita. Walang nagawa si Sandra kundi hinayaan na lamang ang kapatid sa kagustuhan nito. Dumidilim na, kung kaya't napagpasyahan ni Andres na umuwi na sa kanilang bahay. Napapailing na lamang siya sapagkat hindi niya sukat akalain na sa kasukalan at malayo sa kabahayan ang lugar na tinitirhan ni Sandra. Dali-dali siyang lumakad palabas ng gubat. Nalilito pa siya at palingalinga kung saan ang daan dahil maraming puno sa paligid. Napabuntong hininga siyang napasandal sa isang puno ng mangga. Hindi na niya alam ang daang tinatahak dahil tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang gubat. Kung kaya't nakaramdam siya ng kaba, animoy pabalik-balik na lamang siya sa loob ng kasukalan at kanyang napagtanto na siya'y naliligaw. Bahagya siyang napatigil sa pag-iisip nang mapansin ang isang babaeng marahang naglalakad sa di kalayuan. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng babae upang tanungin kung saan ang tamang daan palabas ng gubat. May bitbit itong gasera, kung kaya't naisip niyang doon nakatira ang naturang babae. Bahagyang napatulala si Andres nang tumambad sa kanyang paningin ang magandang mukha nito. Nagpakilala ito sa kanya at sinamahan siya nito sa paglalakad. Tila matutunaw siya sa malagkit na titig ng magandang babae na bagong kakilala. Sinabi ng babae na kung maaari ay pansamantala muna silang magpahinga sapagkat malayo-layo rin ang kanyang nilakbay mula sa bahay ng kanyang tiyahin. Ayon kay Tintay, ay binisita niya ang tiyahin dahil nagkasakit ito, kung kaya't naabutan siya ng dilim sa daan. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Andres nang marinig mula sa dalaga na papalabas din ito ng gubat. Nag-uusap ang dalawa hanggang sa magkapalagayan sila ng loob. Ilang sandali ay hinawakan siya ng magandang dalaga sa muka. Maya-maya, bumaba ang kamay nito patungo sa kanyang dibdib. Kung kaya't namilog ang mga mata ni Andres
dahil sa hindi makapaniwalang ginagawa ng dalaga. Tinitigan siya ni Tintay at unti-unting idinampi nito ang malambot na labi sa kanyang labi. Hindi lubos maisip ng binata kung bakit siya hinalikan ni Tintay. Bahagyang umiling-iling si Andres bilang hindi pagsang-ayon sa ikinikilos ng bagong kakilala na si Tintay. Hindi tama itong ginagawa natin. Hindi pa tayo lubusang magkakilala. Subalit, napangiti lamang si Tintay at ipinagpatuloy ang pangaakit sa binata. Wala nang nagawa si Andres kundi ang magpatianod na lamang sa ginagawa ng dalaga at ninanamnam ang bawat halik at paghaplos nito sa kanyang dibdib. Naisip niya na sino ba namang lalaki ang hindi papayag sa ginagawa nito, gayong ang magandang babae na ang lumalapit sa kanya. Marahan niyang hinawakan sa bewang ang dalaga. Ilang sandali ay humigpit ang pagkakayakap ng dalaga sa kanyang katawan. Maya-maya'y naging mapusok ang halik ni Tintay sa kanyang labi. Gayon na lamang ang kanyang pag-ungol sa ginagawa ng magandang babae dahil sa paghaplos nito sa maseselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi na napigilan ni Andres ang pag-init ng buo niyang katawan. Tila nakukuryente siya sa paglalapat ng kanilang balat at maalab na paghahalikan. Naging mapusok na rin siya sa paghaplos sa maseselang bahagi ng katawan ng dalaga. Ngunit hindi ito sumalungat sa kanyang ginagawa. Naramdaman ni Andres na nagugustuhan din ni Tintay ang kanyang mga kinikilos dahil sa muungol din ito. Kung kaya't ipinagpatuloy niya ang pagkakataong maangkin ang magandang babae na kanyang kahalikan. Maya-maya ay naramdaman ni Andres ang pagpasok ng dila ng dalaga sa kanyang bibig. Hindi rin siya nagpatalo kung kaya't nilabanan niya ang bawat galaw ng dila nito. Napasinghap si Andres nang maramdaman ang hapdi sa kanyang bibig. Nalasahan niya ang maalat na likido na nagmumula sa sugat ng kanyang labi. Ang maalab na halik ay napalitan ng pangamba nang mapansin niyang sinisipsip ni Tintay ang dugong lumalabas sa kanyang sugat. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sapagkat hindi na yon pangkaraniwang halik. Naging marahas na ang ginagawa ng babaeng kahalikan at hindi na niya nagugustuhan. Nagulantang si Andres nang tumambad sa kanyang paningin ang namumulang mga mata ng babaeng kahalikan. Unti-unti ring lumitaw ang mga ugat nito sa mukha. Gustuhin man niyang lumayo, ngunit mahigpit ang pagkakayapos nito sa kanya. Kitang-kita ni Andres ang malaking pagbabago sa mukha ng dalaga. Ang nooy magandang mukha ng babae ay napalitan ng nakakakilabot na anyo sapagkat tinubuan ito ng 2 pares na makapakpak sa likod. Ang nooy mahabang buhok ay bumuhaghag. Ang balingkinitang katawan ay naging kulubot at ang magandang mukha nito ay mayahalin tulad sa mabangis na hayop. Isa yung uri ng mandurugong aswang. Magandang babae sa umaga, ngunit nagpapalit ng anyo pagsapit ng gabi. Sinisipsip ng mga aswang na ito ang lahat ng dugo ng kanyang mabibiktima. Kadalasan ay mga kalalakihan ang nagiging biktima dahil sa naaakit sa kanilang kagandahang taglay. Gustuhin mang sumigaw ni Andres upang humingi ng tulong, ngunit hindi niya yon magawa. Kahit na anong pagpupumiglas ang kanyang gawin, ay hindi niya makayanang makawala mula sa mahigpit na pagkakayapos sa kanya ng mandurugong aswang. Naramdaman niya ang paghaba ng dila ng aswang papasok sa kanyang lalamunan. Nandidilat pa ang kanyang mga mata habang sinusuyod ng mahaba at matalim na dila ng aswang ang loob ng kanyang katawan. Animoy pumutok na ang kanyang mga ugat sa kanyang lieg at ang mga mata dahil sa sakit na nararamdaman. Unti-unting sinisipsip ng aswang ang kanyang dugo
hanggang sa maubos nito. Namumutla at dilat ang mga mata ni Andres nang bawian ng buhay. Ilang sandali ay pinulupot ng mandurugong aswang ang mahaba at malasinulid nitong dila sa leeg ng kanyang biktima at mahigpit niya yung pinilipit hanggang sa maputol. Yan ang gusto ko sa mga lalaki. Palaban! Saad ng mandurugong aswang habang napapahagikgik. Lumipad ang aswang, tangay ang putol na ulo at katawan ni Andres. Nang makakita ng lugar na walang kabahayan, ay doon niya ibinagsak ang walang ulo na katawan ni Andres, upang sa gayon ay walang makakakilala sa kanyang biktima. Hindi maitago ang kasayahang naramdaman ng mandurugong aswang habang lumilipad sa himpapawid. Bitbit ang ulo ni Andres patungo ng kanilang bahay. Ilang sandali ay lumapag siya sa tapat ng pintuan ng kanilang dampa at agad na pumasok. Naghihintay lamang doon ang kapatid na si Sandra. Pailing-iling na lamang ito sa ginawa ng nakatatandang kapatid at agad na kinuha ang pugot na ulo na dala nito. Nababatid niyang sa tuwing aalis ng kanilang bahay si Tintay ay may dala na naman itong pugot na ulo sa pagbabalik nito. Kung kaya't nagpakulo na siya ng tubig upang sa gayon ay may handa na niya ang kanyang lulutuin. Maya-maya ay nagpalit na ng anyo ang mandulugong aswang bilang tao. Agad nitong tinungo ang balon upang linisin ang malagkit nitong katawan. Marahan niyang hinahagod ang balat gamit ang langis ng nyog, kung kaya't napapanatili nila itong malambot. Samantala, agad na hinugasan ni Sandra ang pugot na ulo na dala ng kanyang kapatid at inilagay sa malaking kaldero. Gustong-gusto nilang pagsaluhan ang pinakaluang utak ng kanilang mga biktima. Nang hinayang man sa pagiging maginoo ni Andres, subalit higit na nang ibabaw ang pagkatakam nito sa utak ng binata. Paumanhin, Ginoo. Ngunit katulad ka rin ng karamihan na madaling mabihag ng kagandahan. Kung kaya't agad kang napahamak. Turan ni Sandra habang nililinis ang ulo na kanyang lulutuin. Sa kabilang dako, nagulantang ang mga nangangahoy nang mapansin na may katawan ng tao na nakahandusay sa damuhan. Walang bakas ng dugo ang lugar, kung kaya't hindi nila matukoy kung saan isinagawa ang pagpatay. Nangilabot ang mag-ama nang makitang pugot ang ulo ng bangkay. Kung kaya't naging palaisipan sa kanila kung sino ang biktima. Agad nilang ipinagbigay alam sa malapit na mga opisyalis ng barangay ang tungkol sa bangkay na kanilang natagpuan. Nakiusyoso rin sina Aling Tsoleng at Mang Didoy. Nakipagsiksikan sila sa mga naguumpukang tao. Bahagyang kinabahan ng Ale nang mapansin ang pamilyar na polong suot ng bangkay. Ayon kay Kapitan na may pagkakakilanlan ang biktima. May malaking peklat ito sa kaliwang tuhod at may pulang balat sa likod. Tumindi ang kabog na naramdaman ni Aling Tsoleng sa pagkakataong yun. Upang makasigurado sa kanyang hinala, ay agad siyang lumapit sa kinaroroonan ng bangkay. Bagamat pinipigilan siya ng mga tanod na makalapit sa biktima, nakiusap siyang makita ng malapitan ang bangkay upang masigurado kung anak ba niya yun o hindi. Pinahintulutan naman ng mga tanod ang kanyang pakiusap. Ilang sandali ay lumamlam ang mga mata ni Aling Tsoleng nang ipakita sa kanya ni Mang Efren ang likod ng taong pugot. Doon na sumambulat sa paningin ng mag-asawa ang parehong balat ng biktima sa balat sa likod ng kanilang anak na si Andres. Ganon na lamang ang palahaw ni Aling Tsoleng nang masigurado na bangkay yon ng kanilang anak. Hindi pa lubusang kumbinsido si Mang Didoy. Iginiit niya sa asawa
na baka sakaling magkapareho lamang ng balat yun sa kanilang anak at nagkakamali lamang sila. Nanginginig ang kanyang mga kamay na tiningnan ang tuhod ng biktima. Tila binagsakan siya ng malalaking bato nang makumpirma na anak yun ng kanilang anak na si Andres. Dahil tumambad sa kanyang paningin ang peklat sa kaliwang tuhod ng anak dulot ng pagkapaso. Ayon sa isinalaysay nilang mag-asawa, hindi nakauwi ang kanilang anak buong magdamag. Hinanap nila sa mga kaibigan nito, ngunit hindi ito nagawi roon. Hinanap ng mga tao ang pugot na ulo ni Andres, subalit wala silang natagpuan sa kasukalan. Ganoon na lamang ang pagtangis ng mag-asawa sa karumal-dumal na pagkamatay ng kanilang anak. Walang bisyo ang batang yan. Wala rin po kong alam na naging kaaway ng aming anak, Kapitan. Hikbing saad ni Mang Didoy. Kinabukasan, nanlulumong ibinalita ni Kapitan sa mag-asawa na wala pa silang pinaghihinalaang sospek sa pagkamatay ni Andres at hindi pa rin nila natatagpuan ang ulo nito. Maging ang mga kapulisan ay hindi matukoy kung sino ang nag-aasik ng lagim sa baryo. Nawawalan na rin sila ng pag-asang mahanap pa ang nawawalang bahagi ng katawan ng biktima. Kalaunan, napahinto si Sandra sa naguumpukang mga tao. Inialok niya ng parindang kakanin ang mga ito habang pasimpleng nakikinig sa usapan ng mga tao. Patay mali siyang nagtanong kung anong nangyayari. Bagamat batid niya na ang bangkay ni Andres ang pinag-uusapan ng mga ito. Sinabihan siya ng isang lalaki na mag-iingat sa pagdalako sapagkat may kriminal na gumagala sa baryo. Baka sakaling ang inosente at magandang katulad niya ang susunod na magiging biktima ng mga kriminal. Malungkot ding ibinalita sa kanya ng kaibigan ni Andres ang pagkamatay ng binata. Bahagyang namutawi ang pangamba sa mga mata ni Sandra nang marinig ang malungkot na balita ng mga taong kanyang nakakausap. Pagkatapos niyang maibigay ang mga kakanin sa mga ito, ay agad niyang nilisan ang naturang lugar. Nang makalayo, ay lihim na napangisi si Sandra sapagkat walang kaalam-alam ang mga taga-baryo na silang magkapatid ang may kagagawan ng patayang nagaganap. Samantala, napahinto sa paglalakad si Sandra nang biglang harangan siya ng 3 kalalakihan. Bahagya siyang napaatras at nagpalingalinga sa paligid upang humingi ng tulong. Malayo na siya sa mga kabahayan. Sumigaw man ay wala namang makakarinig sa kanya maliban sa 3 kalalakihang kanyang kaharap. Nagkataon ding inabutan siya ng dilim sa pag-uwi dahil sa pakikipag-osyoso sa patayang nagaganap sa baryo. Oh, bakit tila natatakot ka, Ineng? Hindi ka naman namin sasaktan magandang katulad mo'y hindi pinapahirapan, kundi pinapasaya. Pangising tugon ng isang lalaking lasing. Nagsitawanan ang 2 nitong mga kasamahan, sabay haplos sa mga braso ng dalaga. Bahagyang lumalayo si Sandra sa kanila, subalit pilit pa rin nila itong sinusundan at hinahawakan. Ilang sandali ay biglang niyakap ng isang lalaki si Sandra at ikinulong sa malaki nitong bisig. Humahalakhak pa ito habang pinipigilan ang pagpupumiglas ng nagmamakaawang dalaga. Patuloy na sumisigaw si Sandra upang humingi ng tulong, subalit walang katao-tao sa lugar na yon at tanging mga mayayabong na mga talahib at mga puno lamang ang nasa paligid. Tumatawa pa ang 2 lalaki na pinagtulungang buhatin si Sandra patungong kasukalan. Hindi na malayan ni Sandra na sinusundan siya ng 3 kalalakihan habang papauwi. Sinigurado ng mga ito na malayo sa kabahayan at walang taong dumaraan bago nila isinagawa ang kanilang masamang plano sa dalaga. Pilit siyang pinatatahimik ng isang lalaki sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang bibig gamit ang damit nito. Habang pinipigilan ng 2 lalaki ang mga paa at kamay ni Sandra,
upang hindi ito makatakas. Tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang paligid. Ganon na lamang ang tawanan ng mga kalalakihan, sapagkat may sasakatuparan na nila ang kanilang kahalayan na walang sino man ang makakaalam. Namilog ang mga mata ng dalaga nang biglang punitin ng isang lalaki ang kanyang damit. Gusto man niyang pigilan ang masamang balak ng mga ito, ngunit hindi niya makayanan ang lakas ng tatlong kalalakihang pumipigil sa kanyang pagpupumiglas. Ganon na lamang ang pagnanasa ng lalaking nakadagan kay Sandra nang tumambad sa paningin nito ang masiselang bahagi ng katawan ng dalaga. Animoy kumislap pa ang mga mata nito at tumutulo pa ang laway dahil sa pananabik. Sariwang-sariwa ka pa, Ineng. Ngayon matitikman mo ang sarap na hinding-hindi mo malilimutan at iyong hahanap-hanapin. Pangising tugon ng lalaki. Hinalik-halikan nito ang katawan ng dalaga. Tila uhaw na uhaw at nanaig ang kalibugan ng mga ito. Hindi na nakatiis si Sandra sa ginagawang kahalayan ng tatlo. Bigla siyang sumigaw ng ubod lakas dahil sa puot na nararamdaman. Ang nooy mapupungay na mga mata ay tila nilamon ng namumutok na ugat. Nagsilabasan ang matatalim niyang mga ngipin at humaba ang kanyang dila. Galit niyang ipinulupot sa lalaking nakadagan sa kanya ang malasinurid niyang dila. Namilog ang mga mata ng lalaki nang maaninaw ang mukha ng aswang sa kanyang harapan. Ang nooy makinis na balat ay biglang kumulubot na animoy may halin tulad sa balat ng matanda. Malakas na pinilipit ng mandurugong aswang ang dila nito sa liig ng lalaki hanggang sa ito'y mapigtas. Sinipsip niya ang lahat ng dugo sa katawan nito bago niya ito pinakawalan. Animoy mga batang takot ang dalawang kalalakihan nang masaksihan ang sinapit ng kanilang kasama. Pagulong-gulong pa ang napigtas na ulo nito sa damuhan. Gusto man nilang tumakbo palayo, subalit mahigpit na hinawakan ng aswang ang kanilang mga braso. Tila bumaon na ang matatalim na mga kuko ng aswang sa kanilang mga kalamnan. Ikaw ang aswang na pumapatay sa baryo! Isa kang kampon ng dyablo! Garalgal at takot na saad ng lalaki. Tila nawala ang pagkalasing ng mga lalaki dahil sa matinding takot sa aswang na kanilang kaharap. Ngumisi lamang ang aswang at masayang pinalalakbay ang matulis at mahaba nitong dila sa katawan ng isang lalaki hanggang sa tumigil ito sa maselang bahagi ng katawan nito. Namilog ang mga mata ng lalaki dahil sa naramdaman niyang humihigpit ang pagkakapulupot ng dila ng aswang sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Pilit pa niya itong kinakalas, subalit nadudulas lamang ang kanyang mga kamay sa malagkit na dila nito. Habol hininga siya habang nakakaramdam ng sakit. Malakas ang palahaw ng lalaki nang biglang mapigtas ang pagkalalaki nito. Patalon-talon pa ito habang napapangiwi. Bagamat nasasaktan, ay gusto pa rin niyang makatakas. Pilit niyang kinakapa ang nakitang sanga ng kahoy. Subalit, laking gulat niya nang maaninaw ang isang aswang na nakatayo lamang malapit sa kanyang tabi. Kawangis ng isang aswang na pumipigil sa kanila. Binitawan ng bunsong mandurugong aswang ang isa nitong biktima. Hinayaan na lamang ito sa kanyang kasamahang aswang. Gamit ang mahabang dila, ay malakas na hinila ng isang mandurugong aswang ang lalaki papalapit sa kanya. Ipinasok ng aswang ang kanyang dila sa bibig ng lalaki at unti-unting sinipsip ang dugo nito sa katawan. Halos pumutok ang ugat ng biktima sa kanyang mga mata at lalamunan dahil sa puwersa ng aswang. Malakas na pinipigilan ng aswang ang kanyang panga upang hindi ito makagalaw. Ganon na lamang ang saya ng aswang
habang tinititigan ang mga mata ng kanyang biktimang naghihirap. Masaya niyang nilalasap ang bawat dugo na kanyang nahihigop mula sa katawan ng biktima. Samantala, pangising hinarap ni Sandra na nooy isa ng ganap na mandurugong aswang ang isang lalaki. Malakas niya itong kinalmot sa muka dahil sa puot na nararamdaman. Dinilaan niya ang dugong dumadaloy sa sugat nito, kung kaya't gayon na lamang ang pangangatog ng kanyang biktima. Ito ang tunay na sarap na hinding-hindi makakalimutan. Ipapalasap ko sa iyo ang tunay na kaligayahan. Hindi naman kita lubusang sasaktan. Kaunting kirot lamang ang iyong mararamdaman. Pangising tugon ng mandurugong aswang. Inilapit ng bunsong mandurugong aswang ang kanyang bunganga sa lalaki. Naaamoy pa ng kanyang biktima ang lansa ng bunganga nito. Nagmakaawa siya sa aswang na siya'y pakawalan, subalit tila bingi lamang ito sa kanyang pakiusap. Mahigpit na hinawakan ng mandurugong aswang ang kanyang pisngi. Pilit pang pumipiglas ang lalaki, bagamat wala na siyang pagkakataong makatakas. Malakas na ibinaon ng aswang ang matulis at mahaba niyang dila sa pusod ng kanyang biktima. Walang pag-alinlangang hinalukay niya ang labang loob ng lalaki at sinipsip ang dugo sa buong katawan nito. Masayang nilalasap ng aswang ang bawat paglagok ng dugo sa pamamagitan ng kanyang dila. Hindi lubos maisip ng mga kalalakihan na ang kanilang kalibugan ay humantong sa kanilang katapusan. Namumutla at halos masimot ang dugo sa katawan ng mga biktima nang sila ay bumulagta sa lupa. Pinigtas din ng mga mandurugong aswang ang kanilang ulo at iniwan ang mga katawan nito sa kasukalan. Kinuha ng aswang ang napunit niyang damit at pinulupot yun sa ulo ng kanyang biktima. Iniwan nila ang katawan ng 3 kalalakihan habang tangay nila ang mga ulo ng mga ito. Wala silang iniwang bakas upang hindi matukoy ng mga tao ang sanhi ng pagkamatay ng 3 kalalakihan. Sa kabilang dako, pasalampak na inilapag ni Sandra ang ulo na kanilang dala sa mesa. Agad siyang kumuha ng patalim at galit na tinadtad ang mga ito. Napangisi na lamang si Tintay sa ginagawa ng kapatid sapagkat batid niyang matindi ang galit nito sa mga kalalakihan. Mabuti naman at naisipan mo magpalit ng anyo. Ngayon mo sabihin sa akin, kapatid, na hindi masarap ang sumipsip ng dugo. Yun ang unang beses na nakapatay ng tao si Sandra, sapagkat ayaw niyang maging katulad ng kanyang kapatid at ibang kauri na pumapatay ng tao, makainom lamang ng sariwang dugo. Masaya na siya noon na kumakain lamang ng nilutong utak mula sa dinadala ng kapatid. Agad siyang nagpakulo ng tubig upang lutuin ang mga utak at bungo ng mga taong gustong humalay sa kanya. Hindi niya mawari ang lakas at siglang nararamdaman nang makatikim ng sariwang dugo. Tila napawi ang kanyang uhaw na hindi mapupunan ng pangkaraniwang tubig at sabaw. Hinagod niya ang kanyang lalamunan na animoy nilalasap pa ang sariwang dugo na kanyang sinipsip mula sa kanyang mga biktima. Doon na napagtanto ni Sandra na ang sariwang dugo ang nagbibigay sigla sa kanilang mga aswang at napapanatili ang kanilang kagandahan. Napangisi siya nang maalala ang sinabi ng lalaki. Sarap na hinding-hindi niya malilimutan. Yun pala'y gumawa lamang ang mga lalaking yon ng sarili nilang pain patungo sa kanilang kapahamakan. Ilang araw ang lumipas na walang nakakita sa 3 bangkay sa loob ng kasukalan dahil sa wala masyadong taong napapadaan doon at malayo sa mga kabahayan. Napahinto ang mag-amang mangunguling nang makalanghap ng nakakasulasok na amoy. Animoy nagmumula sa nabubulok na hayop.
Hinanap nila kung saan ang pinagmumulan ng amoy. Nagimbal silang mag-ama nang makita ang 3 mga bangkay ng tao na nabubulok. Maaaring mga mababangis na baboy rabo ang may kakagawan niyan, anak. Saad ng matandang lalaki. Agad silang humingi ng tulong sa mga tao sa baryo. Mga 1 oras din ang kanilang nilakad papunta sa mga kabahayan. Dumagdag na naman sa listahan ni na kapitan ang 3 bangkay na walang pagkakakinanlan dahil bukod sa nabubulok na ang mga katawan ay pugot pa ang mga ulo at nawawala pa ito. Wala ring pamilyang naghahanap sa mga biktima. Ayon sa mga tao ay maaaring nakatira ang mga yon sa kabundukan at napagawi lamang sa lugar kung saan sila natagpuang patay. May nakapagsabi na may mababangis na hayop na naninirahan sa naturang lugar, kung kaya't maaaring yon ang may kagagawan ng pagpanaw ng mga ito. Dahil nawawala rin ang ibang bahagi ng katawan ng mga bangkay, bukod sa kani-kanilang mga ulo, ang mga damit na may tila winasak ng mga hayop. Simula nang makatikim ng sariwang dugo si Sandra, ay hinahanap-hanap na niya ang lasa nito. Bawat araw na dumadaan ay tila nahihirapan siyang labanan ang pagkauhaw, sapagkat wala pang taong naliligaw sa gubat kung saan sila naninirahan. Nababagot na siyang maghintay kung kailan pa ang susunod na pagkakataon na makalasap ng sariwang dugo. Kaya't naisipan niyang gumala sa baryo upang makahanap ng mabibiktima pagsapit ng dilim. Maging ang kapatid niyang si Tintay ay nabahala sa gabi-gabi niyang pag-alis at hindi sumasang-ayon sa ginagawa nito. Mas naging agresibo si Sandra kumpara sa kanya. Ang tangi niyang binibiktima lamang ay yaong mga taong naliligaw sa gubat nang sa gayon ay walang makakita sa kanya. Hinihintay ni Tintay ang pag-uwi ni Sandra. Binuksan niya ang pintuan upang salubungin ang kapatid nang makarinig ng papalapit na pagaspas. Imbis na pagalitan niya ito, nag-alala siya nang makitang bumulusok ito paibaba mula sa himpapawid. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kapatid sapagkat pansin niyang tila hindi ito makatayo ng maayos. Doon niya napagtanto na nagtamo ito ng sugat sa kanang dibdib. Agad niya itong inalalayan papasok ng kanilang dampa. Bagaman napalingon siya sa pinagmumulan ng mga ilaw na nagmumula sa mga gasera ng mga tao, naririnig din niya ang mga boses ng mga ito habang hinahanap ang tinutugis na aswang. Hindi na sila tumuloy sa bahay na tinitirhan, bagkus naisipan ni Tintay na lumayo roon at magtago sa mayayabong na talahiban. Doon! Doon ka nakitang huminto sa paglipad ang salot na aswang! Sambit ng isang lalaki na may hawak na sulo at patalim. Tinungo ng mga kasama nito ang lugar na itinuro ng lalaki. Maging sina Kapitan at Mang Didoy ay sumama sa pagtugis sa sinasabing aswang. Animoy hindi sila makapaniwala nang matagpuan nila ang isang maliit na dampa. Pumasok sila roon sa pangunguna ni Kapitan. Doon na bumungad sa kanilang mga paningin ang bungong nakahilera sa gilid ng pawid na dingding. Tumambad rin sa kanila ang kalderong may laman na pugot na ulo. Kanilang napagtanto na aswang ang nakatira sa naturang dampa, na siyang sanhi ng patayang nagaganap sa kanilang baryo. Maluha-luhang pinagmamasdan ni Mang Didoy ang bawat bungo na nakahilera. Batid niyang isa sa mga yon ay bungo ng kanyang anak na si Andres. Ilang sandali ay sinuri ni Kapitan ang laman ng kaldero. Tila masusuka siya nang makitang lumuluwa pa ang mga mata ng pugot na ulo dahil sa lumambot na ang laman, dulot na matinding pagsalang sa apoy. Samantala, patuloy na hinahanap ng mga taga-baryo ang aswang na kanilang sinundan. Nasisigurado nilang nagtamuyon ng sugat
dahil sa natamaan ito ng bala. Ayon sa kwento ng isang lalaki, napabalikwas siya ng bangon nang may maramdamang sumampa sa kanilang bubungan. Napansin rin niyang pilit na binubutas ang kanilang bubong, kung kaya't agad niyang kinuha ang baril na nakatago sa baul. Nagkatinginan pa sila ng nilalang na yon, bagamat nababatid niyang isa yung uri ng aswang. Agad niyang itinutok ang hawak na baril sa bubungan at mabilis na kinalabit ang gatilyo bago makaalis ang naturang aswang. Ilang sandali, malakas na palahaw ang pinakawalan ng aswang nang matamaan ito ng bala. Narinig pa ng lalaki ang pagpapagaspas ng mga pakpak nito habang lumilipad palayo. Pumapatak din ang dugo ng aswang patungo sa kanilang sahig na kawayan, kung kaya't sigurado siyang natamaan niya ito. Dali-dali siyang lumabas ng kanilang bahay upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Samantala, habol hininga ang bunsong mandurugong aswang habang sapo ang sugat sa kanang dibdib. Hindi niya magawang paghilumin ang sugat dahil dulot yon ng tansong bala. Ang langis naman nilang ginagamit upang mapabilis ang paghilom ng kanilang sugat ay naroon sa loob ng kanilang dampa. Pilit niya yung dinidilaan upang sa gayon ay maibsan ang sakit. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mapapahamak ka sa ginagawa mong pagpunta sa baryo. Kayong naging alisto na ang mga tao. Singhal ni Tintay sa kapatid. Gayunpaman, ay nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ni Sandra, kung kaya't kailangan nilang makalayo upang hindi sila makita ng mga taong tumutugis sa kanila. Mabagal ang paglakad ng bunsong aswang at pahinto-hinto pa sila, kaya't nag-isip ng paraan si Tintay upang makalayo ng tuluyan ang kapatid. Kinakailangan niyang iligaw ang mga tao. Sa gayon ay tuluyang makatakas ang bunsong kapatid. Sinabihan niya si Sandra na magpatuloy lamang sa paglalakad upang makalayo sa mga tao, sapagkat kailangan niyang lumipad at magpakita sa mga tao upang matuon ang atensyon ng mga ito sa kanya. Nabahala ang bunsong aswang sa naisip ng kapatid, subalit kinakailangan nila yung gawin upang sila'y makatakas. Nangako si Tintay na susunod na lamang kay Sandra matapos niyang mailigaw ang mga tao. Wala nang magawa si Sandra kundi ang sundin ang inuutos ng kapatid. Nagpalit ng anyo si Tintay bilang isang mandurugong aswang. Agad siyang lumipad sa himpapawid, kasalungat sa direksyon ng kapatid. Doon na siya hinabol ng mga tao. Napangisi ang mandurugong aswang ng maaninaw ang pagsunod ng mga taong tumutugis sa kanya, habang tuluyan na silang nakalayo sa kinaroroonan ng kapatid. Nang nakaramdam ng pagod, ay pansamantala siyang napahinto sa isang puno at sumampa siya roon. Hindi niya inaasahan na may taong nagtatago sa mayayabong na damuhan. Laking gulat ng mandurugong aswang nang may matalim na kahoy na bumaon sa kanyang pakpak. Malakas na palahaw ang kanyang pinakawalan nang makaramdam siya ng sakit. Hindi na niya magawang makalipad dahil sa sugat na natamo. Pilit niyang pinapagaspas ang dalawa niyang mga pakpak, subalit nakaramdam siya ng kirot sa tuwing iginagalaw niya yun. Napapangiwi pa siya sa tuwing ipinipilit niyang lumipad. Nakaramdam siyang muli ng sakit nang may tumamang patalim sa kanyang tagiliran. Naaninaw niya ang sunod-sunod na paghagis at pambabato sa kanya ng mga tao. Nakaramdam ng takot ang mandurugong aswang sapagkat maaari siyang mahuli ng mga ito kung sakaling tuluyan na siyang bumulusok paibaba patungong Talahiban. Palipat-lipat na lamang siya sa mga puno at iniinda na lamang ang sakit ng kanyang mga sugat. Ilang sandali ay bigla siyang nawalan ng balanse, kung kaya't nahulog siya sa puno. Doon na siya nahuli ng mga tao. Namilog pa ang kanyang mga matang nakatingin sa mga ito habang nagmamakaawa. Abay, ang lakas ng loob mong magmakaawa!
samantalang ikaw ang pumapatay at nag-aasik ng lagim dito sa baryo. Galit siyang hinambalos ni Mang Didoy gamit ang kawayan sa ulo. Sinundan ng mga taga-baryo ang pambubugbog sa aswang hanggang sa ito'y manghina. Animoy naligo ang aswang sa sarili nitong dugo sa maraming sugat na natamo. Dahil sa galit ng mga tao, ay sinaktan siya ng mga ito at walang awang inundayan ng saksak. Pasinok-sinok siyang bumulagta sa lupa hanggang sa mawalan ng buhay. Ganon na lamang ang pasasalamat ng mga tao nang matugis at mapatay nila ang naturang aswang. Sa kabilang dako, habol hiningang napasandal si Sandra sa malaking bato habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Pilit niyang dinukot ang balang bumaon sa kanyang sugat kahit maubos ang lakas dahil sa sobrang sakit. Unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa nang matanggal niya ang bala hanggang sa nawalan siya ng malay matapos niyang magpalit ng anyo bilang tao. Kinaumagahan, naalimpungatan si Sandra nang maramdaman ang kamay na dumampi sa kanyang pisngi. Naaninag niya ang nag-aalalang mukha ng isang lalaki na nooy nakatitig sa kanya. Maya-maya ay inalalayan siya nito na sumakay sa kalabaw. Naluluhang iniisip ng dalaga kung saan na naroroon ang kapatid at kung ano na ang nangyari doon. Lingid sa kanyang kaalaman, dahil sa pagliligtas sa kanya ni Tintay, ay binawian na ito ng buhay. Nanatili si Sandra sa pangangalaga ni Augusto, isang magsasaka na nakatira sa kabundukan. Sa tulong ng lalaki ay unti-unting gumaling ang dalaga. Inilihim niya ang tunay niyang pagkatao bilang isang mandurugong aswang upang hindi matakot sa kanya si Augusto. Bagamat mahigit 20 taon ang agwat ng edad ni Augusto sa dalaga, hindi maipagkakila ng lalaki na nahumaling siya sa kagandahang taglay ni Sandra. Nahihiya siyang umamin sa nararamdaman nito sa dalaga. Bagamat ipinapakita naman niya sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Sandra. Sandra, kumain ka lamang na kumain hanggang sa madumbalik ang lakas ng iyong katawan. Bagamat marami nang nakain at nahihigop na sabaw, ay hindi pa rin napapawi ang nararamdamang pagkauhaw at pagtuyot ng lalamunan ni Sandra. Kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang mga alagang hayop ng binata sa loob ng bakuran. Kinagabihan, naalimpungatan si Augusto mula sa pagkakatulog dahil sa naririnig niya ang ingay ng kanyang mga alaga. Agad siyang lumabas ng bahay upang sipatin kung anong nangyayari. Bahagya siyang napaatras mula sa kinatatayuan nang masipat ng kanyang paningin ang isang mandurugong aswang na sinisipsip ang dugo ng mga alaga niyang itik. Naaaninaw rin niya ang nakabulagtang kambing sa lupa na halos namumutla. Mabilis niyang kinuha ang itak at itinutok sa aswang na pumatay sa kanyang maalagang hayop. Tumayo ang aswang at dahan-dahang lumapit sa kanya at nagsalita. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi ko lamang mapigilan ng aking sarili na muling makalasap ng sariwang dugo. Tugon ng aswang na nooy mababanaag ang takot sa mukha nito. Hinanap ni Augusto si Sandra sa kwarto, subalit wala na roon ang dalaga. Namilog ang mga mata ni Augusto nang maaninaw ang sugat sa kanang dibdib ng aswang, katulad ng kay Sandra. Doon niya napagtanto na ang dalagang kanyang tinulungan ay ang naturang aswang. Tumakbo patungo ng kasukalan ang mandurugong aswang dahil sa takot sa lalaki. Gayon na lamang ang pangamba ni Augusto sa maaari niyang sapitin mula sa aswang na kanyang tinulungan. Kinaumagahan, maluha-luha ang mga mata ni Sandra nang umuwi sa kubo ni Augusto. Dahan-dahan siyang pumasok doon. Hindi na mapigilan ni Sandra ang humagulgol sa iyak habang humihingi ng tawad sa lalaki.
Nangangako siyang pipigilan na ang sarili sa pag-inom ng sariwang dugo. Bigyan lamang siya nito ng pagkakataong mabuhay. Nakaramdam ng awa si Augusto sa dalaga, kung kaya't pinatuloy niya itong muli sa kanyang kubo. Agad na inilibing na lamang ng lalaki ang mga namatay na alagang hayop. Tanging dugo lamang ang kinukuha ng aswang sa mga binibiktima nito. Natatakam man sa ulo ng tao, subalit pilit na nilalabanan ni Sandra ang kagustuhan nitong pumatay. Paminsan-minsan ay naiisipan niyang patayin si Augusto upang makatikim muli ng utak ng tao. Subalit, sumasagi rin sa kanyang isipan na kailangan niya si Augusto upang siya'y mabuhay. Gabi-gabing nilalabanan ni Sandra ang sarili na lumabas ng kubo at makalasap ng sariwang dugo. Nananatili lamang siya sa kanyang kwarto sa tuwing nagpapalit ng anyo bilang isang mandurugong aswang. Ramdam ni Augusto ang paghihirap ng dalaga, kung kaya't sa tuwing sasapit ang umaga ay nangihina ito kapag hindi nakakainom ng dugo. Napagpasyahan niyang bawat araw ay bigyan ng dugo ang dalaga na galing sa mga alagang manok at itik. Sa gayon ay hindi na nito maisipan pang pumatay ng tao. Ayon kay Sandra, hindi niya ginusto ang maging aswang. Subalit dahil lang galing sila sa angkan ng mga mandurugong aswang, ay hindi niya napipigilan na matakam sa sariwang dugo. Hindi naglaon ay nahulog ang loob ni Sandra kay Augusto dahil sa pagiging mabuti nito sa kanya. Naging katuwang ni Augusto si Sandra sa pagsasaka sa bukid at tinanggap nito ang tunay na pagkatao ng dalaga. Namuhay sila bilang mag-asawa, malayo sa mga tao. Sa gayon ay maiwasan na rin ni Sandra ang makapambiktimang muli at hindi na rin mapahamak. Pinagsisihan na rin niya ang pagsugod sa baryo. Namuhay na lamang sila ng tahimik ni Augusto sa kabundukan. Hindi lahat ng aswang ay masasama. Bagamat labag sa batas ng may kapal ang pumatay, may mga pangyayaring biktima lamang sila ng karahasan ng mga tao sa kanilang paligid. Ang mga aswang ay naging bahagi ng kasaysayan nating mga Pilipino na gumagamit ng mahikang itim upang mailigtas ang mga sarili sa kapahamakan mula pa noong panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Marami na rin isinalin at samot-saring kwento mula sa kinatatakutan ng mga taga-Bicol at Tagalog na tinatawag na mandurugong aswang. Wakas.